kailangan meron tayong collective position na hindi tayo papayag na walang eleksyon sa 2028. Not for the benefit of Inday Sara Duterte, no? Not for the benefit of, say for example, to be fair to the lady, di pa naman siya nagdedeklara, si Leni Robredo ba? O kaya kung sino man, kahit sino pang kandidato, ang importante matuloy ang eleksyon. Kahit sino pa ang manalo, basta't importante magkaroon tayo ng totoong eleksyon. Hindi pwedeng pigilan ang eleksyon sapagkat ito na nga lang yung ating pinaka malayang pagpapahayag ng ating pagiging demokratikong bansa. Tatanggalin pa. Kinuha na ang pondo ng flood control. Pinakialaman na ang national budget. Kinuha na at ibinenta na ang ating gold reserve. Pati ba naman itong proseso ng isang malaya at tapat na halalan, pagbabantaan kunin pa rin sa ating mga Pilipino. Specific ba kayo na planong tutukan sa pagsisimula po ulit ng investigasyon ng Blue Ribbon? Marami may mga napag-usapan kami ni Ombudsman na pwede po naming imbestigahan within the next few weeks po, pero we'll just be gathering evidence. We're coordinating with them. Meron pong agency na gobyerno na Sige lang tayo sa Diyan mga ka-update, narinig naman na ho natin. Ito nga hong Blue Ribbon o yung pag-iimbestiga diyan sa flood control issue, inihahand over na netong si Erwin Tulfo. Kanino mga ka-update? Ayan, narinig ho natin sa Ombudsman. Hindi naman kasi, alam naman ho natin mga ka-update na ayan si Boying Remula, hindi nga naman bias ho yan. Tignan po ninyo mga ka-update lahat ho ng mga nagsalita, lahat ho ng mga naglanta dyan sa flood control. Kinulong ho nila si Senator Marcoleta, si Senator Jinggoy, itong mga 18 Brave Marines mga ka-update tapos yung apat na di umanon tumanggap ng 25 million isang tao para mga update pawalang bisa nila yung sinabi ho nila laban dito kay Martin Romualdez. Talagang makapangyarihan ho itong administrasyon na nakaluklok ngayon. Kasi lahat mga update kaya ho nilang i-bend ang law. Mantagin po ninyo yun, imbis na imbestigahan itong mga nagnakaw sa flood control issue mga update. Wala na ho nangyari. Kinulong na ho nila yung mga nagsasalita, mga lumalaban dyan sa mga corrupt official. Kasi nga mga ka-update, sino ba nag-appoint dyan sa ombudsman? Walang iba yung presidente. Diba? Lahat po talaga sila mga ka-update gagawa ng paraan. Ito kasi si Tulfo mga ka-update. Napangalanan din ho yan dyan sa flood control. Si Ping Lacson napangalanan. Si Tuta Soto, lahat po sila dyan mga ka-update. Yung mga nasa majority, kaya takot ho silang mag-imbestiga dyan sa Blue Ribbon. Kasi lahat ho sila masusulot, mapapangalanan at sigurado, mapag-iinitan din ho sila. Kaya tignan nyo yung pinag-initan nila yung mga hindi nagnanakaw. Si Senator Marcoleta, tanong ko lang ho yan sa inyo mga kabit, nagnakaw ho ba yan sa flood control? Hindi ho yan nagnakaw. Siya lang ho yung nagpangalan sa mga malalaking tao, yung mga nasa likod ng flood control issue. Tignan nyo yung ginawa sa kanya. Ganyan ho kawalang hiya itong ating bansa ngayon. Broad stroke lang, sir. Kung hindi flood control, ano siya, sir? Kung hindi flood control, ano? Corruption? It's congressman ba dito, senador? no. It's affecting almost everybody. Not necessarily solar power, pero it pertains to no. It's not basic in GCB. I'm sorry. We're still gathering information. I don't want to make any comment. Ayoko na pangunahan, pero definitely. Pangsikmura na. No, ginagamit po natin lahat every day. So, abangan nyo na lang po yung gagawin po namin sa Blue Ribbon. Affected po tayo lahat nun sa Hindi pa kasi investigation sabihin, po. iniiwasan nyo na yung Blue Ribbon. No, we're not. What I'm saying is we're trying to gather more evidence with the help of the Ombudsman and then yung mga sources po namin. Yun din po pinag-usapan namin ng Ombudsman. So sabi ng Ombudsman, para makafocus ka dito sa amin yung flood control, sa'yo na muna yan. So we're gathering. But we'll make an announcement pretty soon. Everybody's affected. O di ba mga ka-update, Ombudsman sa akin na yung flood control.
yung pag-iimbestigahan nito Senado mga kapatid, wala na ho sa flood control issue, wala na ho yung Blue Ribbon Committee. Sigurado ho niyan mga kapatid, magpo-focus na lang ho sila. Saan? Ayan ho kay Sara Duterte sa impeachment trial. Ganito ho talaga kawalang hiya itong administrasyon. Mantagin po ninyo, bilyon-trilyon ho yung mga kinulimbat, mga ninanakaw na mga hinayupang na yan mga kapatid, yung pinag-initan ho nila yung 125 million confidential funds. Pero bakit nananahimik sila kay Bobong Marcos Jr. na allegedly 4 billion, 4.5 billion ang confidential funds mga kapatid, hindi lang ho isang taon o sa buong kanyang panunungkulan bilang presidente. Mga kapatid, yung 4.5 billion confidential funds na ito si Bongbong Marcos, mga kapatid, taon-taon ho yan. Kaya sa 4 na taon niya hong nakalukulok, bilangin nyo na lang ho, 18 billion to 22 billion pesos. Ganyan ho kawalang hiya itong ating administrasyon. Diba? Nananahimik ko sila doon, pero yung si Sara Duterte, pinag-iinitan nila. Bakit kaya mga kapatid? Kasi pag-uusapan din ho natin yung Noel dito kay Attorney Vic mga kapatid. No election sa 2028. Yan nga ho mga kapatid. Kahit na sinabi na ni Attorney Vic mga kapatid na kahit sinong tumakbo, hindi lang dapat i-cancel yung Noel na yan. O dapat matuloy yung election. Kasi mga kapatid, meron tayong demokrasya. Meron ho tayong freedom nga ho di ba? May freedom ho tayo. Pero bakit parang ginagawa ho nilang hinihigpitan nila, dinaig pa ho nila yung martial law. Silent martial law na ho tayo mga kapatid. Napansin nyo ho ba? Ipagkumpara ho natin mga kapatid, ano ho mas mahirap? Noong pandemic kapanahonan ni Pangulo Duterte o ngayong hindi pandemic pero grabe ho kawalang hiya ang nangyari sa ating bansa? I-comment nyo sa comment section. Doon muna natin pag-usapan. Ngayon update, kung bago lang kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong rin. Rekta na ho tayo dito kay Attorney Vic mga kapatid. Pag-usapan ho natin yan, no election sa 2028. Mga kapatid, alam ko naman, milyon-milyon Pilipino ang hindi papayag diyan. Kaya mga kapatid, oras na may nagsenyales mga kapatid na magkaisa tayo, magtulong-tulong tayo. Rally, people power, magandang tinig o tunog na ho yan mga kapatid. Kaya rekta na ho tayo dito mga kapatid. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan saan man sulok ng mundo. Ang ating mga Filipino migrants at ang ating mga overseas Filipino workers, magandang araw po sa inyo. At syempre, ang ating nagiging remarkable ang number, ang growth ng ating mga team replay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw na ng Biyernes, napakabilis. First Friday of the month, August 7, 2026. At going into the weekend, samahan ko po kayo, pahintulutan ninyo ako na samahan kayo ngayong araw, anuman po ang inyong ginagawa sa inyong tahanan, sa inyong mga silid, sa inyong tanggapan, sa inyong opisina, sa inyong sasakyan, kung anuman po ang inyong kalagayan ngayong araw, pahintulutan nyo na samahan ko kayo. Dito na naman sa isang napaka-napapanahon at umiinit at mainit ng usapan, ang ating topic o pamagat, nagbabadya ang Noel. Nagbabadya ang no election sa 2028 at ang pinipilit, nagpupumilit, sinisiksik na CONAS o yung Constituent Assembly. Ito po yung ating tatalakayin at maraming lugar ngayon dito kagaya sa National Capital Region ay nagdeklarang walang pasok ang mga kabataan, ang mga estudyante. Ang mga opisina meron, bagamat meron. Kaya po sana ay pahintulutan ninyo akong samahan kayo at ganoon din yung aking pong palagian at munting hiling sa inyo. Sana ho yung nasa YouTube, bukod po sa inyong panonood, ay patuloy kayo to actively engage, mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share. Napakahalaga po nun at mag-subscribe. At sa panimula, ganoon din ho, yung mga nakaantabay, nakasubaybay, nanonood diyan po sa Facebook, sana po ipatuloy kayo
to actively engage, mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share, at higit sa lahat ay mag-follow. Napakahalaga po nun sapagkat napakarami pong nanonood. Kagaya po ni at Daturon. Ang sabi niya, sana raw ay makapagpa-picture ang pamangkin niya sa akin. Yes, I hope one day at Daturon, kung makikita ako ng iyong pamangkin, huwag siyang mag-atubiling lumapit at lapitan ako at magpapakuha kami ng picture. Dahil sabi ni at Daturon, idol daw ako ng kanyang pamangkin at yan ang dahilan kung bakit siya kukuha ng law dahil na-inspire ko raw siya. Maraming salamat, nakakataba ng puso. Kanya naman, kahit po wala tayong pasok sa napakaraming lugar ngayon, sabi nga ni Daturon, alam ninyo dito sa ating pahina, yung LGU, we are the Law Global University. No, marami tayong nanonood na nagsasabi, pag akin po silang nakakikita ng personal, o dito po sa comment box, sinasabi ninyo na marami kayong natututunan. Yun naman po ang ating layunin, na maiangat ang inyong kaalaman at kamulatan dahil sa pagdiskurso ng mga napapanahon at mahalagang usaping panlipunan. Ang nais po natin ng advokasya natin ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso. Hindi na po pwede yung pakengkoy-kengkoy, patawa-tawa, pasayaw-sayaw, dahil seryoso po ang problema ng ating lipunan at ang ating ang layunin, lahat tayo ay kasali sa pagbibigay ng ating opinyon, kuro-kuro at paninindigan dahil tayong lahat ay Pilipino at lahat tayo ay may say kung saan dapat patungo ang ating Republika ng Pilipinas. So yan ang aking tugon, Daturon. Welcome to our Law Global University. Hindi lamang yung mga nais mag-abogasya o maging abogado, kundi ordinaryong mamamayan ay maraming natututunan dito sa ating pahina. Ito po ang ating question of the day. Ilalagay ko po rito. Payag ho ba kayo na no election sa 2028 at payag din ba kayo sa CONAS? Ito yung ating tatalakayin dahil nagbabadya. Napakaraming panukala ngayong panukalang batas diyan sa Kongreso. Tila they are laying the predicate. Sinisimulan yung mga nais kumandidato sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election. I am inviting you to join us today in our live podcast. Pakitugon po nang malaman natin ang pulso ng ordinaryong Pilipino. Ang ating question of the day, payag ba kayo na no election sa 2028 at sa Constituent Assembly? Yan po yung ating topic ngayong araw. Flash lang po natin, mamaya ilalagay natin yung mga tugon ninyo. Sabi ni at Maria Cristina Recato, no to no L and con as. Yan, malinaw. Malinaw yung kanyang tugon. Nanunood din sa atin si Olrac Sesonyuk. Quinones ito Si Carlo Quinones from Vacaville, California. Siyempre, si Crescencio Prado from Las Piñas, kasama rin natin. At Rebecca Camonas, good morning to you. Si Ayen, laging present si Ayen. Si GB from San Mateo, Rizal. Si Angeline Matsui. Angeline Matsui from Japan. Si Crystal Blaze, magandang umaga rin sa iyo, Crystal Blaze. Ito medyo malayo ito, flash natin ito. Si Lori Capisos, watching from Alaska. Dulo na ito. Si Ellie Lee or Ellie? Ellie, good morning din sa iyo. Ellen Olsen. Rinan Regis or Regis, mabuhay ang mga maisog kanya. Si Rion Valdez. Sabi ni Angeli Matsui, ang hina ng sound. Ikaw lang nagsasabi niyan, Angeli. Wala namang nagsasabing iba.
Si at Galaxy. Sabi ni Christian Binuya, lalagay natin ito, ang tanong, papayagan nyo ba? Ang tanong, anong tindig mo? Papayag ka ba na no election? Ikaw ang tinatanong namin eh. Kaya nga tayo kumukuha ng pulso ninyo. Ay, itong tanong Christina ang linaw. Ikaw ang kailangan namin yung tugon mo. Welcome again to the Law Global University. Dito ay hindi lamang mga abogado, hindi lamang yung mga law students, kundi ordinaryong Pilipino ay may mapupulot na aral patungkol sa ating batas. At Joy de los Reyes, mabuhay ka rin. Galaxy, thank you for liking and sharing as always. Rebecca D. Seredica. Si Maricel Portes, mabuti nakaabot ako sa live mo, Attorney Vic. Maraming salamat at nandyan ka, at Maricel. Si Rose Basa, good morning and may God bless you too. At si Robert Malolos. Robert Malolos, maraming salamat sa iyo. Si Norma Lee. And of course, Jean Escovilla Lock Miller watching from South Carolina. At ganun din ito, nagpapa-shoutout Rayford Manabat. Bago tayo magpatuloy, shoutout ito, matagal na ho ito nagpapa-shoutout. From Italy naman, kaya po sabi ko nga sa inyo, ang ating pahina ay tila isang Law Global University. Ang ating silid-aralan ay hindi lamang nasa Pilipinas, kundi nasa buong mundo. Kung saan man pong may Pilipino, present ang Tinig Maisog, present ang Law Global University. Si At Maria Socorro Mejia ng Italy. At Maria Socorro Mejia ng Italy, mabuhay ka. And of course, ang ating kaibigan na nagmumula dyan sa Richmond, Canada, si Ace Alfiler. Ace Alfiler, ang aking kaibigan mula sa Richmond, dyan sa Canada, kasama ang kanyang buong pamilya. Hindi ko alam kung gusto magpabati ni Mrs. pero yung kanyang anak, si Marcus, mabuhay kayo, kasalukuyan silang nanonood ngayon sa atin. So again, ang topic natin, nagbabadya, ang no election at CONAS. Payag ba kayo? Papayag ba kayo, sang-ayon ba kayo na magkaroon ng isang tinatawag na Constituent Assembly? Papayag ba kayo na no election sa 2028? Papayag ba yung mga kasalukuyang barangay captain, yung mga kasalukuyang barangay kagawad, yung mga nagnanais kumandidato bilang barangay kapitan, at yung mga nagnanais kumandidato bilang barangay kagawad sa nalalapit na barangay and sangguniang kabataan elections? Payag ba kayo sa senaryo ng no election sa barangay and sangguniang kabataan election? At sa pangkalahatan, papayag ba kayo na no election sa 2028? Yung mga kapatid at ginagalang nating Muslim, papayag ba kayo na suspindihin na namang muli itong nalalapit na BARM election? Yan yung ating topic ngayong araw, and hopefully ay maging mainit at pag-usapan din lalo ito dahil hindi natin dapat ito pahintulutan. May nanonood po tayo kasama from Lanao del Norte. Sabi ni Annie Wing, lalo na lumalala ang kalagayan ng bansa. Ano na po na lang ang mangyayari sa atin? Sabi naman watching from KSA, si Dindo Base Canyalita. Si Azilana Ocumen. Maraming salamat si At Belen. Maganda yung message ni At Belen. I really appreciate, I am grateful, I am honored, I am humbled na lumipad pa si At Belen from Washington para sa aking book signing na naganap noong ako ay bumisita sa Los Angeles. Of course, sa tulong ng ating kaibigan na si Binibining Maharlika. Maraming salamat sa iyo, At Belen. At si Maharlika, kamusta na? Si Maharlika, pakiabot ang aking pangungumusta sa kanya. Jocelyn Ishiyama. Nanonood din. So ito po yung ating topic.
bakit mahalagang pag-usapan natin kung sang-ayon ba kayo dito sa nagbabadya na NOEL sa 2028 at Constitutional Assembly? Unang-una, bakit kinakailangan tayo? Yun munang magandang tanong siguro para maunawaan ng lahat. Since tayo ay tila nagiging Law Global University or Global University of Law, sa dami po ng nanonood nating mga kababayan na ang feedback nga ay they really appreciate kung painstakingly I try to simplify and make the seemingly masalimuot na mga legal terms, legal provisions, legal issues na digestible o yung inyo pong maiunawaan at maiintindihan. So, simula muna. Bakit kinakailangan tayo magkaroon ng halalan pang Pangulo at pangalawang Pangulo every 6 years? Ano ba ang basihan? Bakit every 6 years ay nagkakaroon tayo ng halalan? Kasi po yan ay nakasaad sa ating saligang batas. Mamaya po natin tatalakayin yung mga nagsusulong ng Bendalo. Dumadami po kasi miyembro ng Bendalo Gang. Maaring dyan sa Senado, dyan din sa mababang kapulungan. At tila yung mikrobyo o yung virus ng Bendalo ay bumababa dahan-dahan sa mga LGU. Kaya naman yung mga local government units, tinatapatan din natin dito sa ating pahina ng pagiging LGU natin o yung Law Global University so that you will be able to understand your rights under the Constitution and under the prevailing laws, and we can all collectively push back to any attempt of this current administration or any member of the Bendalo Gang nalapastanganin ang ating umiiral na mga batas at ang ating saligang batas. Basis why we conduct our election for President and Vice President every 6 years. Sapagkat yan po ay nakalagay sa Article 7, Section 4 of our Constitution. Nakalagay doon na ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo ay dapat ihalal by direct vote. Malinaw yan, direct vote. Hindi appointed, hindi extended by any means to amend the Constitution. Malinaw yan, silipin ninyo. Article 7, Section 4. The President and the Vice President shall be elected by direct vote of the people for a term of 6 years. 6 na taon lamang. We have to emphasize yung 6 years. Not 6 years and 1 day, not 7 years, not 8 years, no extension. Malinaw yan sa Article 7, Section 4. Mahalaga na pag-usapan natin yan sapagkat umiinit at sa mga nangyayari sa kasalukuyan, yung mga kaganapan, tila nagbabadya ang no election sa 2028. And importanteng pag-usapan natin uli ang constitutional basis why we have to have elections every 6 years. Sapagkat malinaw dito sa ating saligang batas, again, Article 7, Section 4, the President and the Vice President shall be elected by a direct vote of the people for a term of 6 years. That is the constitutional basis. Maaari bang ma-extend ang termino ng Pangulo? Hindi, bawal. 6 years lang, malinaw. Hindi maaaring 6 years and 1 day. Bawal yan. Hindi pwedeng 6 years and 6 months. Bawal yan. Anything over and above, anything more than 6 years, unconstitutional, illegal, unlawful. Bawal yan. Bakit? Doon sa succeeding provision ng Article 7, Section 4, malinaw doon that the President shall not, yun yung term na ginamit, shall not, bawal na bawal, shall not be eligible for re-election. No? At nung pagbinasa nyo pa ng kaunti pababa, ang ating pong halalan, pang-pangulo at pang-pangalawang pangulo ay gaganapin
tuwing ikalawang Lunes ng buwan ng Mayo after every 6 years. So, hindi pwede yung no election sa 2028. Bakit natin napapag-usapan yung no election? Sapagkat umiinit din yung mga usapin, bulong-bulungan, nagsimula ng kaluskos, naging bulong-bulungan, at yung bulong-bulungan dahan-dahan na lumalakas at naririnig natin yung usap-usapan na yan. Yung patangka na naman nakalikutin ang ating saligang batas, yung Constituent Assembly. Ano ang Constituent Assembly? Ang Constituent Assembly, ito sumagot si at Menchu Ortega, hindi pwede yan no election sa 2028. Yan, sabi ni Maclay, Mick, sabi ni Maclay, hashtag no to no L. Dorothy Smerin, ito'y lahat related sa ating tanong kung sang-ayon ba kayo sa no election sa 2028 or sa CONAS. Maraming salamat din sa iyo, Mick. Maayong buntag, Attorney Vic. Sabi niya, maayong buntag, Attorney Vic. Salamat po sa palaging paghimay sa mga issue para maintindihan ng karamihan. Ingat po lagi at nami-miss ka na po namin. Thank you at I also miss our friends there sa hakbang ng maisog at hindi mo pera yan dyan sa South Korea. Si Maggie Cacho, pinsan ito ni at Maggie Cacho, nanonood daw siya at nagpapabati from Guimaras. Si at Ana Santos, hindi ako papayag ng no election. Ito nga po yung gusto nating malaman sa inyo, anong tindig ninyo. Kaya again, I will post this question at nais kong malaman ang inyong tugon or inyong paninindigan, opinion o kuro-kuro. Ito yung ating question of the day. Yan. Kung kayo ay payag na no election sa 2028 at sa CONAS. Ano naman ho yung CONAS? Para po sa mga ating mga kasama dito sa Law Global University, dito sa ating napakalaking silid-aralan na sa lahat ng sulok ng mundo may Pilipino, present ang ating silid-aralan. Ang basis po naman ng pag-amyenda ng tama sa ating saligang batas, nandyan din sa ating saligang batas. Yung Article 17 Section 1. Ano yung Article 17 Section 1? Ito ho yung pamamaraan na maaring maamyendahan ang ating saligang batas. Unang-una, yung Constitutional Convention. Yun yung pangalawang mode, yung Constitutional Convention. Skip natin yung una. Yung pangalawa ho muna, yung Constitutional Convention. Ito po yung magkakaroon ng eleksyon, pipili kayo ng inyong delegado, kada distrito, yung congressional district. Ang trabaho lang ng mga mahahalal kada distrito ay amyendahan o rebisahin ang ating saligang batas. Hindi po ito nagagamit sapagkat takot. Usually, yung kasalukuyang administrasyon, hindi lamang yung ngayon, pati yung mga nagdaan, dahil baka ang manalo, pag nagpatawag ng Constitutional Convention, ay hindi nila mga alyado. So, hindi matutuloy yung kanilang mga may itim na balakin. Kaya ang ginagamit, ang pinipuwersa, yung nagamit na nila na nabulilyaso. Tatandaan ninyo, yung People's Initiative, yung PI. Nahuli yan, nabulilyaso yan, at yan nga ang unang paglabas ng hakbang ng maisog noong January 2024. Kinontra yan ng hakbang ng maisog sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Duterte at naging matagumpay naman dahil nabisto yung pagpapapirma ng mga ulupong na kongresista ng mga panahong iyon gamit ang AKAP, ang AIX, ang kung ano-anong ayuda, papipirmahin at papalabasin na petisyon umano upang amyendahan ang ating saligang batas. Fake news po iyon at nadiskubre yun na bulilyaso sila. No?
sabi ni at Wondermam, ano yan? Forever na lang na lokohan. Sabi ni Babes Vasquez, no to con us. Sabi ni Wondermam, no to Noel. Si Clara Dizon, big no to Noel. Marivic Taburada, Serna Rivas. So mahalaga ho kasi na ipinopost natin para higit na maging interactive at malaman talaga natin yung sentimiento ng mamamayang Pilipino at ipaabot ito sa mga nagsusulong na hindi sang-ayon ang higit na nakararaming Pilipinong mulat na dito sa sistema ng pambubudol na ating nadaranasan mula sa kasalukuyang administrasyon. Si Lola Guapa, mabuhay ka. Myra May, hashtag no to con us. Si Jomar Lucero, super big no to Noel and con us. So yun nga ho yung modes of amending or revising the Constitution. Unang-una, yung Constitutional Convention. Pangalawa, yung People's Initiative. Hindi na po obra yun eh. Yung pangatlo ngayon, ang maaari nilang gamitin. Ito yung con us. Ano yung con us? Ito po yung mismong miyembro ng kasalukuyang Kongreso. They will convene at sa botong 3/4 of all its members. Basahin muna natin, to be fair and objective and purely legalist. Doon po sa Article 17, Section 1, yung nakalagay po doon, how do you amend or revise the Constitution? Yung first mode is Constitutional Assembly. Paano yung Constitutional Assembly? Yung Constituent Assembly, yung ating mga kasalukuyan, miyembro ng Kongreso ng mababang kapulungan at mataas na kapulungan, magbobotohan lang sila-sila na naman. Yung mga nakatanggap ng suhol, bagyo ngayon, di muna natin pag-uusapan dahil marami pa tayong mga kababayan ang sinasalanta kasalukuyan ng baha dulot ng mga ninakaw na perang sana ay sa flood control. Ano? So yung Congress sa bottom 3/4 of all its members ay maaaring mag-convene upang amyendahan o rebisahin ang ating saligang batas. So ito yung tila natitirang option nila para mapanatili ang kanilang sarili sa kapangyarihan beyond yung 6 na taon ng presidente at vice-presidente, beyond the 3 years of the senators, beyond the 3 years rather of the congressmen, at lagpas din doon sa magiging 6 na taon sana dapat lang na termino ng mga senador. Hindi lamang yan, ibababa pa nila yan sa LGU. Extended din pag nagkataon ang mga gobernador, ang mga city mayor, ang mga municipal mayor. Paano naman naging nagbabadya? No? Tatandaan ninyo, sumambulat na itong balita, hindi na maitatanggi, mayroong panukala, mga kababayan, na suspindihin na naman ang barangay at ang sangguniang kabataan eleksyon. Yan ay delikado. Delikado yan yung nagbabadyang pagsuspindi ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ang sa Senado, ang nag-file nito si Chis Escudero. Yung nagpe-preside ngayon diyan sa Kenkoy at walang kasusta-sustansyang korte ng Marites, yung impeachment court. Nauna na nating sinabi, unconstitutional yung pagtanggi ni Sherwin Gatchalian na maging presiding officer. So unconstitutional din yung pag-assume ni Chis Escudero. Kaya nga yung tanong natin ngayong araw, yung mga nais kumandidato sa barangay election, kapitan, kagawad, or sangguniang kabataan chairman, o sangguniang kabataan kagawad, nais naming marinig ang tugon ninyo. Sang-ayon ba kayo na suspindihin ang barangay and sangguniang kabataan election
Sang-ayon ba kayo na magkaroon tayo ng no election sa 2028 at CONAS? Yan ang yung ating mga tanong. From California, si at RTM Jennifer or Bistondo Vasquez from Tokyo, Japan. Sabi ni Rix Abdul, sagutin lang natin si Rix Abdul. Thank you, Rix Abdul, for your comment. Hindi natin ina-advokasya, hindi bahagi ng ating advokasya, and we do not advocate itong nais mong pamamaraan na bayolente. Ang hakbang ng maisog, patuloy tayong nananawagan na manindigan tayo to uphold, defend, and respect the Constitution. No? Si Atlina Sonic, tama ito, hindi tayo dapat pumayag diyan sa Noel. No? Si Tita Hub, no to Noel. At Ellen Olsen, maraming salamat for checking our audio. Alam ko last live natin, mali ko yun, hindi tayo, to be fair to the administration, kasi nga sirang-sira na yung kanilang kredibilidad. Kaya pag walang audio, ang default ninyo, yung mga followers and subscribers at nanonood, tila sinasabota. Hindi po. To be honest with you, fault ko po yun, hindi ko na-mute. Hindi ko na-unmute yung aking mikropono. Last live, pasensya na kayo. Pasensya na kayo. Medyo amateurish pa tayo dito eh. Si Ami Colloquio, no to CONAS. Sabi ni Joy de los Reyes, people power, pag hindi natuloy o pag merong no election sa 2028. Marivic Taburada. Ito magandang tanong. Winston Santos, thank you for your comment. Si Hannah J. Johnstone. Hannah J. Johnstone, with President's negative rating, gusto nila i-extend. Tama, very emphatic yung kanyang tugon. Alam mo ninyo, hindi tayo dapat magpakumpiyansa. Hindi tayo dapat kampante ba? Sapagkat meron ng nagsisimula na, creeping na ito eh. Merong pending bills diyan sa mababang kapulungan at sa Senado na suspindihin yung barangay at sangguniang kabataan election. Kagaya nga po nung akin nabanggit kanina lamang, si Escudero ang nag-file ng kanyang bill sa Senado. Sa mababang kapulungan, maraming nag-file, grupo ng mga kongresista. Nais nila na pahabain pa, again, palawigin pa muli ang termino ng mga kasalukuyang barangay officials. Pareho yan. Mayroong mga barangay officials na nagtatrabaho. Mayroong mga performing. Meron naman na talagang napupuna lamang, kagaya ng karamihan natin dyan sa Kongreso, wala namang ginagawa sa kanilang nasasakupan. Kanya hindi dapat tayo pumayag, ipopospone na naman. May panukalang ipospone na naman. Nakakatakot ito mga kababayan. Kung inyong papanuorin ang mga nangyayari, mayroong panukala na suspindihin yung barangay at sangguniang kabataan election. Meron ding panukalang suspindihin na naman yung magaganap na regional election diyan sa BARM, sa lugar ng ating mga minamahal, ginagalang, kinikilala at rinerespeto mga kapatid na Muslim. So dalawang mahalagang eleksyon ito. Yung BARM nanganganib, may mga senyales nagbabadya na ito ay masuspindi na naman. Yung dito sa barangay and sangguniang kabataan election, nagbabadya rin na masuspindi na naman. Meron ng mga ihinain na batas sa mababang kapulungan at sa Senado na muling ipospone. Ang masama rito, i-extend ng another 2 years. At muling gawin ang halalan sa Nobyembre pa ng taong 2028.
Napakatagal po yun, napakalayo po nun. No? Napakalayo nun, napakatagal nun. Sabi ni at Atila, bakit naman cancel ang barangay election? Sagutin natin at Atila base doon sa reasoning na ginamit nung mga nagpapanukalang muling suspindihin. Dalawang katangian dalawang kadahilanan. Bakit daw dapat suspindihin? Pakinggan ninyo ito, nakakatawa, nakakagalit. Ginagago tayo ng mga ito. Unang-una, dahil daw may energy emergency. Anong kinalaman ng pagsuspindi ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa energy emergency na dineklara ng kasalukuyang administrasyon? Yun ang dahilan nila dalawang bagay. Pangalawa, yung pangalawang kadahilanan, meron daw continuing or due to the continued US at Iran war. Anong kinalaman ng pagsuspindi ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon doon sa ginawang kadahilanan ng pag-file na muling suspindihin ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon? Kagaya ng ipinail nitong ni Chis Escudero, due to energy emergency and continued US-Iran war. Pagka sinuspindi ba ang eleksyon, mapipigil ba ng kapitan ninyo sa barangay ang gera sa pagitan ng US at Iran? Yung mga kabataan natin, magbo-volunteer ba sila? Na sila ay pupunta dyan sa Iran at sa US at pipigilin ang gera? Anong kinalaman ng continued US-Iran war para ma-postpone na naman ang barangay at sangguniang kabataan election? Gamitin din natin yung una nilang kadahilanan, energy emergency. Dadami ba ang supply at inventaryo natin ng produktong petrolyo pag si Kapitan, si Kagawad at si SK Chairman pa rin ang namumuno sa ating mga pamahalaan dyan sa barangay level? Huwag ninyo kaming budulin. Kaya nga welcome lahat dito sa ating pahina, being the Law Global University. Hihimayin natin yung mga constitutional or legal provision na related dito sa mga usaping panlipunan. Ito yung ginagamit nila Funny because yung ginagamit na kadahilan ng due to continued US-Iran war. Just check your online feed, CNN, BBC, The Guardian, New York Post, etc. Kakasabi lamang ng Pangulo ng Estados Unidos ni Donald Trump. Sabi niya, war to end pretty soon. War to end pretty soon. Malapit na daw na matapos ang digmaan sa pagitan ng US at Iran. So paano itong panukalang batas na suspindihin na naman ang barangay at sangguniang kabataan election? Tuloy pa rin? Yung mismong proponent na, yung mismong ponente na ng digmaang US-Iran ang nagsalita. Malapit nang matapos ang digmaan sa gitnang silangan sa pagitan ng Estados at Iran war. Chis Escudero, are you going to withdraw now yung iyong filed bill asking for the postponement again of the barangay and sangguniang kabataan election? Nabungi yung yung iyong budol na reasoning. Sabi mismo ng Pangulo ng Estados Unidos, the war is about to end pretty soon. At ngayong nahinto, pansamantala, hindi pa ho permanente, pansamantala, ngayong nakahinto ang digmaan sa pagitan ng US at Iran, so wala na yung kalahati doon sa justification to postpone the barangay and sangguniang kabataan election. Itutuloy pa rin ba ang pag-usad ng panukalang ito? Dahil nung meron kasing desisyon na ang Korte Suprema.
ang desisyon sa kaso ng Makalintal versus Comelec. Yung Makalintal dito, yung aking worthy adversary, si Attorney Romy Makalintal, yung sa kasong kanyang isinampa sa Korte Suprema, Makalintal versus Comelec. Malinaw ang desisyon ng Korte Suprema na yung pagpopostpone ng barangay at sangguniang kabataan election ay unconstitutional. Unconstitutional. Bakit daw? Sapagkat linalabag nito ang karapatan ng bawat Pilipino sa ating constitutional right to suffrage. This is a clear and direct violation, if not deprivation, of the constitutional right to suffrage of every voting Filipino. No, malinaw yan doon sa naging desisyon ng Korte Suprema sa Makalintal versus Comelec. At dagdag pa ng Korte Suprema, hindi maganda na hindi itinutuloy yung mga nakatakda or scheduled election. Sinabi yan ng Korte Suprema, hindi maganda yan dahil nga you are essentially disrupting yung democratic accountability. Democratic accountability, the core value, one of the core values and core advocacies of Hakbang ng Maisog. We are demanding for transparency, for accountability. Ito, sabi ng Korte Suprema, pag pinuspone mo yang barangay and sangguniang kabataan election, that is unconstitutional because it violates the people's constitutional right to suffrage and disrupts regular democratic accountability. So dapat ito bantayan natin. Again, itong paghihingi ng periodic, regular, and predictable elections at fixed intervals is a system or mechanism to enforce democratic accountability. Hindi dapat pigilan. Ito'y nakalaman doon sa naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Makalintal versus Comelec. Ngayon, yung delay, pag dinelay mo na naman yan, sabi nga kanina, doon sa yung kadahilanan ng bill ni Chis Escudero, dahil daw sa existing energy emergency at continued US-Iran war. Maraming po salamat sa halos dito sa aking Magic Eye, sa halos 1,000 live viewers natin. Sana ho ang aking munting lambing sa inyo, sana ho ay patuloy kayo mag-engage, mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share po kayo, napakahalaga, at mag-subscribe sa YouTube. At yung nasa Facebook po, hinihiling ko po, konting lambing, patuloy po kayo mag-engage, mag-react, mag-comment, mag-like, mag-share, napakahalaga po nun, at mag-follow dyan po sa ating YouTube page. Basahin lang po natin yung mga ibang komenta. Sabi ni at Agnes Bombita, ang comment ni medyo mahaba pero basahin natin. Sabi ni at Rowena Sabanal, yan talaga ang gusto nilang mangyari. Paano na lang tayo mga naghihirap na mamamayang Pilipino, hanggang kailan tayo magtitiis sa kahirapan sa pagmahal ng lahat ng bilihin, kuryente, tubig, sahod, hindi tumataas. In relation to that, I'd like to thank yung comment ni Congressman Sid Ungab. Sabi niya, ang talagang issue base sa Pulse Asia Ulat ng Bayan. Ito, ang number 1 na gustong makita ng Pilipino na tugunan ng Marcos administration, unang-una, kontrolin ang inflation. Number 2, labanan ang korupsyon. Number 3, itaas ang sahod. Pangapat, bawasan ang kahirapan. Di ba nga meron siyang kategorya, yung mga malapit ng maghirap. Kalahati ng Pilipino,
malapit nang maghirap dahil sa walang humpay na pagnanakaw ng mga kawatan sa kasalukuyang administrasyon. Sugpuin ang kriminalidad. Hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan na mataas na naman ang crime rate. Hindi naman kasi ito laban ng propaganda. Ang hinihingi ng tao sa ating mga mahal na kapulisan, make us feel safe. Sa kalsada, sa lansangan, sa public transport, lalong-lalo na sa loob ng tahanan ng bawat pamilyang Pilipino. You do not have to refute or contest kung meron mang negative or adverse write-up about the state of criminality in the Philippines today. Maging proactive kayo. Huwag kayong maging reactive. Hindi totoo yan. Fake news yan. Destabilization yan. Marunong pa kayo sa mga nabibiktima ng krimen. Marunong pa kayo sa araw-araw na nasa lansangan, nakikipagsapalaran, wala namang armas, ang dala lamang ay yung motivation to get up every single day so that they can earn money to buy food and put food on the table of their families. Yan lang naman ang kanilang motivation. Huwag nyo silang kagalitan. Bagkus, aksyonan ninyo. Labanan ang illegal na droga. Yung mag-inang binaril diyan sa labas ng mismong isang hotel sa Makati. Makati na naman. O yan, kagaya ng ganyan, hindi pwedeng ilagay mo na lang sa ilalim ng balita yan o kaya news blackout mo. Kailangan yan solusyon. Nararamdaman ng tao na insecure ang tao ngayon eh. Kaya hindi mapigilan, they cannot help but compare the feeling of being safe during the time of President Rodrigo Duterte compared to now. And it's not a criticism just for the sake of criticizing the authorities, but rather they should take it as a challenge to step up and improve yung kanilang paglaban sa kriminalidad. Bukod dyan, lumikha ng trabaho base sa datos na inilabas ng pamahalaan mismo, tumaas na naman yung hanay ng mga walang trabaho. Almost 2.59 million Filipinos ngayon ang walang trabaho. Hindi pa kasali diyan yung issue ng underemployment. So pagka dinagdag mo pa yung underemployment, ito yung kadahilanan kung bakit nasa negative territory ang trust at approval rating ni Bongbong Marcos. Bakit? Disconnected kasi ang polisiya ng kasalukuyang administrasyon. Inuuna itong nagbabadyang no election at CONAS. No? Desperado na sila. Alam ninyo, kung titingnan ninyo yung pattern, bakit nagbabadya? Pati yung election, yung regional election sa BARM, nanganganib din yan. May mga alingas-ngas na maari din itong suspindihin na naman. Dahil nga, ang aking pantaha, base sa aking pantaha, bakit kinakailangang suspindihin ang barangay election? Sapagkat, malamang sa hindi, ang mga magwawagi, ang magtatagumpay sa nalalapit na barangay election at sangguniang kabataang eleksyon, yung ayaw sa korupsyon. Yung hindi natutuwa sa pamumudmod ng mali-maletang pera. Yung hindi natutuwa dito sa walang katapusang baha. 2 sunod na araw na, in fact, 2.5 days na sa NCR na disrupted ang schooling o pag-aaral ng mga kabataan, maging pribado o pampubliko. Kahapon, wala ganong ulan. Ngayon, medyo, pero usually, kung in place ang ating flood mitigation system, kung hindi ninakaw yung flood control funds to fix our flood control system, hindi konting ulan, nagdedeklara tayo ng walang klase. Kulelat na nga ang antas ng ating edukasyon. And every time na walang pasok, nababawasan yung oportunidad ng ating mga kabataan
to level up, to scale up, makadikit man lang doon sa ating kanilang mga regional peers. As a parent, I will be hypocrite if I will say hindi ako masaya pag walang pasok. Bay masaya ako dahil kasama ko yung mga anak ko. Pero kung titingnan mo in the long run, in the long term, lugi sila. Kulelat na nga tayo. Yung antas ng ating edukasyon, kulelat na. Namumutiktik pa ng walang pasok. Bakit? Kasali na rin dyan yung nervyos ng pamahalaan na muling masisi at maipit ang mga kabataan at estudyante diyan sa baha. Ano? Sabi ni Julie, basahin natin si Julie Gabres. May kaaway si Jean Escovilla Lacmiller. Huwag mong pansinin yan. Kung sino man ang kapalitan mo ng mensahe, Jean Escovilla Lacmiller. Kahit ang mga bobo ay welcome na welcome dito sa ating pahina, Jean. Huwag mong pag-aksaya ng panahon yung kung sino man ang kasagutan mo. Ang mga bobo ho ay welcome para tumalas-talas naman kayo. No? Tapos si Sir Philip. Sir Philip Tayag. Bagsak na ekonomiya. Yes, bagsak ang ating ekonomiya. Again, sa datos na rinilis ng pamahalaan, ang ating ekonomiya ay lumago lamang ng wala. 2.8 pa rin ang ating GDP for the second quarter. Mabuti ba yan o hindi? Hindi. Hindi siya gumalaw, hindi siya nag-improve. Baka ang spin naman ng pamahalaan, hindi naman bumaba. Hindi natin kailangan pababain pa yung sadyang mababa na. Yung 2.8, napakababa na niyan. Hindi pwedeng sabihing achievement na yung ating GDP for the second quarter ay 2.8. 2.8 din. Kagaya ng ating GDP ng first quarter, hindi bumaba, hindi nabawasan, hindi. Hindi na natin dapat layunin na hindi bumaba yung sadyang mababa ng GDP. Kailangan yan tumaas. Ulitin ko, base sa datos ng mismong administrasyon, ang sabi nila, kinakailangan umangat ang ating ekonomiya ng at least 3.7% for the next 3 quarters para umabot tayo doon sa base, yung pinakamababa ng projection nila. Ang projection kasi nila mga kababayan, lalago ang ekonomiya natin 3.5 to 4.5 lang % this year. Kaya kinakailangan daw mag-pick up yung first quarter. Dapat yung second, third, and fourth ay mag 3.7% at the very least. Second quarter figure lumabas, 2.8. So malayo ito sa 3.5. Short ka na nung first quarter, short ka pa nung second quarter. Tila padilim ng padilim yung pag-asang makamtan natin at least man lang 3.5% GDP for 2026. Tama si Ginoong Alex Magno. Itong 2026 ay may tuturing na lost year. Wala na itong 2026. Talo ang ating ekonomiya. Talo tayong mga Pilipino. Perla Vallegas, salamat. At kailangan namin ng patuloy na pagtulong ng mga katulad ninyo. Si Linlin, galit na rin ito si Linlin. Malamang, magulang din ito si Linlin eh. Oh. Brenda Peke Ono. Maraming salamat sa Kilusang Pagbabago, Iloilo Chapter, ating mga kasama yan. Sabi ni, ito yung sentimento, ito yung mga dapat tinutugunan ng pamahalaan. Ito'y galing sa mga ordinaryong Pilipino na nakikipagsapalaran araw-araw na hindi ninyo dapat hindi pansinin at basta na lamang isang tabi. Sabi ni Vicente Vivencio,
So yan ho yung atin wag tayong pumayag na yung Noel. Hindi rin mabuti ito sa negosyo. Bakit? Kasi nga ang kinakailangan, meron tayong regular, meron tayong periodic, meron tayong predictable intervals of election. Bakit? Yun nga po yung tinatawag nating democratic accountability. Paano ka magiging accountable kung walang eleksyon? Mantakin ninyo, yung ginagawang pambubudol ni Chis Escudero at ng mga kongresista, ang kanilang kadahilanan bakit kinakailangan i-postpone o isantabi pansamantala at bigyan ng 2 years extension ang mga barangay at sangguniang kabataan officials ng another 2 years dahil daw sa energy emergency. Ang balik natin yung tanong sa kanila, pag in-extend mo ba ng 2 taon ang mga barangay kapitan, barangay kagawad, SK chairman at SK kagawad, bubuti ba ang lagay ng supply ng ating produktong petrolyo? Energy emergency, pag energy kasama kuryente. Pagka hindi ba tayo nagkaroon ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon, magmumura ba ang singil ng Meralco at ng mga kooperatiba? Bababa ba ang singil kada kilowatt hour? Pagka hindi tayo nagkaroon ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon, matutugunan ba ang hiling ng ordinaryong Pilipino na bumaba ang presyo ng produktong petrolyo? Matutugunan ba yung hiling ng mga operator at drivers ng public transport na bumaba ang presyo ng diesel? So ito malinaw na ipambubudol na naman ito. Hindi kadahilanan para i-postpone o ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ang danger dito, pag hinayaan natin ito, pag hinayaan ninyo ito, mga kababayan, pati na yung BARM election, pag itong BARM election ay pinahintulutan din kahit na sabi mo magpasa ng isang batas to amend RA 12317. Ito po yung batas na nagtatakda na magkaroon ng isang halalang regional diyan sa BARM sa September 14, 2026. Hindi pa rin pwede kasi nga it will violate the constitutional principle of a regular and periodic election. Bawal yan. Kaya yung ginagawang kadahilanan nitong Chis Escudero at mga mambabatas diyan sa mababang kapulungan, 2 reasons daw bakit dapat suspindihin. Ulitin ko para maunawaan ninyo. Energy, emergency, at continued US-Iran war. Binasag na nga ni mismong Pangulong Donald Trump itong kadahilan ng continued US war. Sabi niya, war to end pretty soon. And even before his pronouncement, just few minutes back, that war to end pretty soon, meron namang pansamantalang tigil putukan sa pagitan ng US at Iran. So kung dalawang kadahilanan lamang ito, bagsak na agad yung una. Yung pangalawang kadahilanan, energy emergency, basagin na rin natin. Meron bang maitutulong itong mga kapitan at kagawad at SK chairman pababain ang singil ng kuryente kung hindi tayo magkakaroon ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon? Magmumura ba ang presyo ng produktong petrolyo? Mabibigyan ba ng diskwento sa gasolina, sa krudo ang mga consumers? Bababa ba yung presyo ng kuryente? Tataas ba ang inventaryo natin ng produktong petrolyo pag hindi itinuloy ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon? Yan yung mga katanungan. Bakit natin dapat ito pinag-uusapan? Pag ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay hindi natuloy at pag ang BARM election ay hindi matuloy, ang next na hindi matutuloy o ang next na hindi itutuloy ay ang eleksyon sa 2028. Delikado yan. Bakit? Unang-una, labag sa ating saligang batas. Malinaw dyan na ang presidente at vice-presidente
ay hanggang 6 na taon lamang. Hindi 6 na taon at kalahating araw. 6 na taon! Exclamation point. Hindi 6 na taon at 1 araw. Hindi 6 na taon at 10 araw. 6 na taon, wala nang darason, hindi pwedeng i-extend. At ano man ang iyong political color, ano man ang iyong political leaning, ano man ang iyong political ideology, maging ikaw ay para kay Inday Sara o kay Inday Sara at Inday Sara pa rin, o ikaw ay kay kandidato ni Bongbong Marcos, ikaw ay kandidato kay Leni Robredo ka, kung kani-kanino pang mga nais kong kandidato, hindi mahalaga yan. Basta't ang importante, matuloy ang eleksyon. Matuloy ang eleksyon sapagkat tayong mga Pilipino, ang gusto natin, tayo ang namimili ng ating Pangulo at pangalawang Pangulo. Kahit sino pa ang sinusuportahan ninyo. Ang importante, matuloy ang eleksyon sa 2028, hindi ito sadyang pigilan gamit ang behikulo ng Constitutional Assembly or Constituent Assembly upang kalikutin, amendahan, rebisahin ang ating saligang batas. No to Noel, no to term extension. No to term extension ng presidente, ng vice-presidente, ng senador, ng kongresista, ng governor, ng city mayor, ng mayor, pati na ang mga opisyal ng BARM at ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Sabi ni Ay Subang, si Atlis Vergara, no to Noel. Sabi ni at Nancy Salinas, ayaw bumaba ni Bongbong Marcos. Hindi nga pwede. Kaya lang, I'm throwing this issue sa inyo and I've thrown a question sa inyo. Nasa sa inyong kamay, mga kababayan, kung papayagan ninyo na yung ganitong uri ng pagbebendalo na naman. Nagbabadya ang Noel. Bakit? Desperado eh. Lahat ng totoong survey, malinaw na malinaw, ang choice ng taong bayan, sinira na, yinurakan, winalang hiya, talagang inapi, Inday Sara pa rin ang kanilang pinapupusuan na maging Pangulo ng Pilipinas sa 2028. But to be very fair and objective, kahit sino pa ang inyong napupusuan, kahit sino pa ang inyong kandidato, dapat magkasundo-sundo tayong lahat na hindi pwedeng pakialaman, hindi pwedeng suspindihin, hindi pwedeng hindi matuloy ang eleksyon sa 2028. Bakit? Paglabag yan sa ating saligang batas. At alam naman nating lahat na tayong mga Pilipino, ang gusto natin, tayo ang namimili ng ating mga presidente. Tayo ang namimili ng ating vice-presidente. Hindi pwedeng idinidikta, hindi pwedeng diktadorya, hindi pwede na pinipilit gamit ang kung ano-anong behikulo kagaya ng nagbabadyang CONAS. No? So malinaw yan, atin silang labanan, atin silang kontrahin. Maraming salamat sa iyo, S. Jennifer Sabella Vlog. Thank you. Si Nori Padua, gagawin ni Bangag para manatili sa pwesto. Si at Adana Printing Shop. Adana Printing Shop. Sabi ni Efren Gihulde. Efren Guhilde. Efren Gihulde. Yan, sabi ni Anrol. Anrol, ano to, Roland yata. Roland Diaz. Sabi ni, ito, si Lorna.
Tama yan, Lorna. Sabi ni Lorna Emen, wow, galit na galit ang Maka Marcos. Hello, trolls, soon wala na kayong sahod. Eh, yung mga yan, makakapal na mukha niyan. Ang sinasahod niyan galing sa ninakaw na pera nating mga Pilipino. Richard Makaspak watching from South Korea. Thank you for joining. So ito yung ating topic ngayon na yung nagbabadya ang Noel at Noel sa 2028 at CONAS. Inunahan ko na kayo, binanggit ko na sa inyo, tinalakay na natin. Hindi kaya ito ng isang tao, pati yung mga business leaders, pati yung church leaders, kung ano man ang church na yan, whether Katoliko, Iglesia, Protestante, Christian,